Maulan na umaga, Asek. Asek? Magandang umaga po. Oo, Asek, bago kami humingi ng update dito sa so far disaster response at ayuda na ipamahagi na ng inyong kagawaran. Gusto ko lang makiisa, congratulations dito sa bagong paraan ng pamamahagi po ng DSWD. Binabalita ko last week dito po sa evening newscast, primetime newscast ng Net25, na may bago kayong hindi na mano-mano ang pag-e-empake ninyo ng relief goods. Meron na kayong mechanized na production system kung kaya't napakabilis at dumami po ang na-e-empake na ipamamahagi po ng mga family food packs ng DSWD. Can you tell us about that, Asek? Yes, Ma'am Ali and Ma'am Patsy. Tama po yon. Ang DSWD recently acquired nga po a mechanized packing system for its major production hubs dyan po sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center, dyan naman po sa Cebu. So itong mechanized packing system natin enables the department to produce up to 25,000 family food packs in a day. Wow. For each production hub. So kung combined production po iyan, nasa around 50,000 on a normal working day po. Ibig sabihin, 8 to 5 in the afternoon. Pero kung mag-extend tayo hanggang gabi, we could actually produce up to combined 75,000 family food packs. Ngayon po, itong mechanized packing system, tama po yung sabi niyo, hindi na mano-mano. Dati kasi mano-mano yung pagbuo natin ng flatted carton, mano-mano yung pag-tape, mano-mano po yung paglagay ng vacuum packed rice doon sa ating mga family food packs. Ngayon, hindi na po. Mula po doon sa sako ng bigas, may parang funnel po yan na bababa na sa isang packing system. So, kikiluhin na po iyan at i-vacuum seal at ididiretso na siya sa isang flatted carton that was already formed through the system. And didiretso po iyan dun sa conveyor belt, lalagyan na po natin ng 10 assorted na tin cans, tapos papasok siya doon sa parang weighing scale na parang x-ray machine. Kapag kulang po yung weight ng family food pack, i-reject po noong ating system. Ibang parte ng conveyor belt ang pupuntahan noon. Pero kung kumpleto po yung weight based on the requirements of the family food pack, ay didiretso na siya doon sa packing system, iti-tape na po siya, tapos lalagyan na ng barcode. So since mabilis nga po yung proseso, hindi na po natin kakailanganin ng maraming volunteers, and at the same time, mabilis yung nga pong production po natin. Yun, how nice. Maganda yung barcode yung barcode, merong expiry date, meron siyang date of manufacturing date, designated area of destination para talagang kompleto sa monitoring kung napunta dun sa diba? Tama. Yun ang gusto kong tanungin. Which prevents spoilage, number one, and ensures proper tracking. Galing, That was what I wanted to ask. Tama po. Asek. The mechanized packing system comes with the warehouse inventory system. So dyan po pumapasok yung ating barcode na meron nga pong date of manufacturing, date of expiry, and then nakalagay din po kung saang warehouse po iyan tutungo, what office, I mean what regional office or field office will be in charge of that stockpile. So napakaganda po kasi mamomonitor natin kung near expiry na ba yung ating mga family food packs, nasaan yung mga food packs na yon, so that we could utilize those in other programs or activities of the department. I was going to ask nga, ngayon na you can come out with 25,000 food packs daily, no? It can even go up to 75. Yung pag piniproposition ninyo, yung pag-dispatch, paano nyo naman po yan na nagagawa ng paraan para po hindi rin po na-delay, di ba? Yung mga nangangailangan, mabilis po nila nakukuha itong mga food packs. Paano po yung dispatching?